One Us on 2024. Siguro si Sir Rex ay mag-i-introduce talaga. Ayan, and then of course, before that, let me acknowledge the President of Mr. Grant Philippines, si Sir Rex Villarino. Sir, pupunin ko kayo, tatanungin niyo kayo. Yes. And of course, ito na yung hinihintay natin. All the best of luck and wishes for the Philippine representative in Thailand for One Hot Star 2024, no less than MJ Makalinta. For some people. Okay, sige. Pabatiin muna natin yung ating mga guests. Hello, good afternoon to everyone. Thanks talagang support sa ating MGP. Talagang even though sa short notice na-mention ko kay Chikanas last night na we have a special send-off para kay MJ going to Bangkok. Kasi on the last minute, marami kaming meetings, maraming inayos. Then we decide na si MJ na ang talagang dapat padala natin for the Manhattan Star. So in a very short period of time, prepare namin lahat with the help of some of the sponsors, especially si Chikanas, saka yung ating owner ng Mr. Grant Philippines, si Jeffrey Silman and Brian Franco. Lahat tulong-tulong para ma-achieve natin na mapadala natin si MJ sa Manhattan Star sa Bangkok. So, let's pray and hope na magkaroon talaga ng back-to-back this time at yung maayos natin lahat. So, sukman sa lahat ng mga pumunta. Okay? MJ? Good afternoon, guys. So, my name is MJ Makalintan, no? Hindi nakalooban. Nakakatuwa dahil Pilipinas na yung sasabihin ko at hindi nakalooban. At maraming salamat po sa inyo lahat dahil binigyan niyo po kami tayo upang papakita namin yung itadali natin sa international. At supportahan niyo po ako sa laban ko sa Thailand at sobrang excited na po. Maraming salamat po. The beginning of the Mr. Philippines, makikita mo palagi on time, sumusunod sa amin, saka sobrang hindi lang sa home production, even sa mga candidates. Kasi andun na yung lose pero importante pa rin as a candidate, yung ugali, yung character mismo ng tao. Kaya sabi namin, tama yung talagang character and ano ni MJ. Kaya we decide sa organization na talaga hindi ka rin nag-second thought kung sino pang ilalaman. Talagang naka-alian kay MJ. Best pick for Philippines. Okay? So, ano mo pinaghahandaan yung competition? Pinagandaan ko po siya ng sober since after the Mr. Grant Philippines nomination. So, para sa akin, mas naglaan po ako ng time for purely training and pasaya ako. And ando pa rin naman yung momentum nung station sa Mr. Grant Philippines. So, para sa akin, pwede ko ready na ako. 100% ready. Yes. Kasi po, ando pa po yung momentum ko for Mr. Grant Philippines. Then, nakapokus po talaga ako to this pageant. So, what do you think is your chance sa competition? Di po natin alam, pero sa capabilities naman po, pwede ko kakayanin natin. Thank you and good luck. Thank you so much. Kasi paano mo kanilawin sa inyo na-work sa kayo kay Tito Boy? Ang pinaka-natutulong ko kay Tito Boy yung pagsagot ng hierarchy and hindi po yung answer kasi mas better po siya yung galing po sa puso at sincere pa po sa sinasabi mo. And natutuwa ako dahil experience ko po na natutuwa ni Tito Boy dahil si Tito Boy napaka-bait at napaka-iyak abutin. Kumbaga, may time is hindi natin natin siya makumunta. So, yung Mr. Grant Philippines, nabigyan po kami ng opportunity para matuwa po ni Tito Boy.
yung feeling ba rin ang feeling mo sa kumpara ka sa tatay mo? May mga nagsasabi mas guwapo sa tatay mo, may mga nagsasabi rin naman mas guwapo yung tatay mo. For me, kasi mas lagi po ako nagmana and ang dami mga nagsasabi na kamukha ko po siya. And ayun, so siya na yung mas pogi. So okay na po sa akin yun. Kilala ka rin naman na parang leader ng kabataan. Ano yung alikain mo, advocacy mo? My advocacy kasi is quality education, no? Bilang isang SK person sa Caloocan, nakikita ko po na yung edukasyon po sa atin ay mas kailangan pa po natin pagtutukan, no? Kasi karamihan po ngayon sa mga social media, no, mas pinopromote po yung diskarte, yung purpose sa pag-aaral. Po, para sa akin po kasi, mas okay po yung edukasyon. Tapos samahan po natin ng diskarte. Ayun po. Thank you. Thank you. First of all, first it is like Sigma Hospital International na hawak po ng other organization. Yeah, it was being awarded Manhascar for the Mastermind production last year. So this year, na talaga for the official na magpapadala ng candidate for Manhascar. It's under the Mastermind. It's the same po. Yeah. Yeah, parang hindi po yata medyo magandang mga news before our press call about their iba yung sa kanila at sa mga star. So, do you think it would have a micro effect sa laban po ni MJ makalimutan sa bangko sa mga susunod po na ano? I think depende na lang yan sa talagang kasi ang dami ang lumalabas na issue. So sabi ko, ganun muna natin entertain yung ganung issue, mas importante mag-focus tayo. Kasi hindi rin natin alam both parties kung anong totoo. Malalaman namin yan once nagkaroon ng official statement coming from the organizer itself kay Mr. Iwat in Bangkok. Tsaka, I keep on praying sana maayos naman yan eh. Nag-usap lang both parties. Kasi Pilipino, tsaka si RJ is very close sa akin din. Kasi part din yan. Mabait na bata. Kaya lang, siguro hindi lang nagkaroon ng tamang communication. But I think maayos yan. At malaking tutulong kay MJ eh. Lalo siyang magpupursige na ilaban. Sabi nga po ni Sir Renz, pagpupusig na sabi ko, for you MJ, dahil nga yung sinabi ko ng ating kagalang-galang, paano mo naman mapupursigihan ang iyong laban sa susunod na mga araw? At ano sa palagay mo ang tunay na kahulugan ng Manhascar International? Parang po sa amin yung platform na yun, or yung title na yun, parang hindi na po siya personal achievement. Actually, isa stepping stone to be a good worker sa community. And by that, di ba, maraming kabataan po, kasi sino naman po talaga yung focus ko. Parang nakikita ko po yung platform na yun na pwedeng gamitin, no, para sa mga susunod na kabataan na maging physical fit, good model, at syempre, i-alam natin sa kanila na kung ano meron sa main package. Kumbaga, i-enlighten po natin sila kung ano po yung nasa paloob. Nasa paloob po nito. Ayan. Thank you. Ay, si Lordy, kasi last Mr. Grab, hindi naman na-announce na yung, ano pa dalawa ni MC yata, or kung wala pa naman na-mention na lalaban siya. Pwede mo makwento sa amin kung bakit bigla napunta sa kanya at biglang siya rin ipapadala sa Bangkok to compete. Ano yung nangyari pa talaga? During the coronation kasi talagang napag-usapan namin ng organization, especially the owner with Mr. Jeffrey Suleiman and Brian, na hindi muna kami mag-a-announce on the coronation night kasi pag-aaralan pa namin
kung sino talaga yung babagay sa papadala namin sa Manhunt Star tsaka sa ating Gizil Globe. So, yung tumawag or nag-inform na ang organization ng Manhunt na kailangan mag-decide na kami kung sino ang official representative ng Philippines para for the Manhunt. Then, we decided nga na talagang yung fitted sa itsura kasi ang peg ng Manhunt is talagang celebrity look, pang-artista sa kanila. So, tamang-tama, yung lahat ng qualities na hinahanap for the Manhunt is na akin MJ. Walang question na. Tsaka, ready si ready talaga sa MJ. Pero bakit yung pang-artista? So, bakit yun ang hinahanap? Wala kang idea kung ano talaga yung Manhunt Star. So, sabi yung pang-artista, so, magiging artista ba sila sa bangko? Ano ba ang mangyayari if ever manalo? And then, kasi mostly ng mga binibigay ng project for the winners ng Manhunt, puro mga branded yan, mga brand companies, endorsement, talagang ang hanap nila mga younger looking, matangkad, talagang yung personality, mukhang star quality. So, ayun ang talagang peg ng Manhunt Star. Okay. So, MJ, yung nung binigay na nga sa'yo, diba, laban sa'yo itong, nalaban ka nga for this type, for this competition, pinag-aralan mo kung ano talaga yung Manhunt Star? Based po sa mga previous video nila, no, pinapanood ko po kasi bago po ko sumalakay dito sa Mr. Grand Philippines, pinanood ko yung previous laban. And parang nakikita ko na po na same po siya with the Mr. Grand, but dito sa Manhunt Star is all about self-explanatory and how you express yourself using the platform of Manhunt Star. Ayun po. Okay. Pero after nito, ano na ang plano mo? Seryoso ka na sa pag-artista? Kasi, di ba, may kinuha ka na legal, tapos ito na nanalo na sa Ventria. Yun na talaga yung focus mo this time? Yes, after college. Tapos ka na ba sa school? Yes po, graduated ako sa TUP Manila. Graduating pala? Graduated po. Graduate na. So, mag-focus ka na talaga sa pag-artista? Yes po, after this college. After Manhunt Star. Okay. So may mga kanyang ma-share sa akin na gagawin mo na sa college? After this college, depende po sa production ko ano po yung bibigay, no? Ayun, aaari po natin yung role na ito, ano po, kasi sabi naman po na magbibigay daw po ng project for us sa mga winners. So wala ka pang idea kung ano yung... Yes, wala pa po akong idea sa Artista kasi yung father mo, so ano yung advice niya sa'yo? Nasa isip mo ba na dapat malagpasan mo yung kasikatan ng father? Ang lagi niyo pong ginagawa sa akin, yung health ko po, mas pahalagaan ko po dahil yung project, nandiyan lang yan, pero yung kalusugan na pwedeng mawala. Kaya, lagi niyo po sinasabi sa akin na huwag kang magmadali, bata ka pa, and ipakiyo ko yung sarili mo. Ayun po. Okay, last na lang. So ano ang bagay pa or may pinabala ka na babaunin mo sa Bangkok dito sa ilalaban mo sa Manhunt Star? Kailangan hindi siya makalimutan na rin. Siguro po yung grocery. Kasi nung sa Mr. Gun and dun sa school ko dati yung nag-compete ko, yung grocery na po yun, ayun po yung kala ko dun sa school ko yung competition dun sa Mr. Gun. And ayun din po yung dadali ko sa Bangkok. Ayun po. So kahit naka-trunks ka, may hawak ko grocery. Hindi naman. Thank you. Thank you. Thank you. For us naman, confident naman kami na maaalis. Kasi si Mr. Ratiba, bakit madali siyang kausapin. Siguro, ang nangyari lang kasi, siyempre, andito si RJ. Pagkatapos, sabi ko nga dapat naayos ko prior
na lumaban dun si MJ. But I think for praying, everything will be okay naman. Hindi naman sa ma-apekto. As I said before, mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si MJ na ilaban ito. MJ, this is your first laban sa pageantry or previously lumalaban ka na sa mga game? First time po sumali sa international. And yung national ko rin po sa Miss Urban, first time ko rin po yun. And wala po akong experiences before sa mga pageant. What makes you decide na mag-enter sa pageantry? Madami po nagsasabi na fit naman po sa pageant. And so nakikita ko rin naman na magpipit din ako sa Miss Urban. And also, gusto ko din po kasi pasukin yung showbiz life. And nakikita ko po yung Mr. Brand na makakatulong sa akin. Ano po? Anong tinapos mo sa AUB? Culinary technology po. Malayo siya sa entertainment industry. Yes, malayo po talaga. Okay, pero makapractice mo kaya rin or talagang mag-isip dito ka na full-time sa entertainment industry? For me, yes eh. Kasi pag gusto ko po yung isang bagay, sobrang dedicated ako. And walang makakagulo sa akin na hanggang hindi ko nakukuha yung isang bagay. Kasi nakukonsider ko yung sarili ko na goal crusader, no? Kung saan hindi lang doon nagtatapos yung goal ko, gusto ko mayroon pa. Para more improvement, no? Ayun. Sa tingin mo ba malaking bagay na your father sa industry na sa iyo gusto kayo yung nagkakakil? Sorry? Sa tingin mo malaking bagay na yung tatay mo na sa gusto niya? Ngayon dito kami sa showbiz, entertainment. For me, yes. Kasi si Papa naman, madami siyang kaibigan na pinakilala niya sa akin before, no? Yung mga taong yun na feel ko naman, matutulungan din po ako. Ayan. Okay, sir po. Ay, sir. Ano po yung kailangang ihanda ni MJ? Nakikita ko po, sa international pageant. Meron din po bang mga national costume dito sa mga star? Kaya ako the last minute nga, talagang kahapon, very thankful ako, especially sa mga taong sumusupport talaga. Last minute, tinawagan ko kasi ang unang-una talagang ang isip dito dyan is the national, not cause talaga preparation yan dapat talagang matagal. Yung pagkatapos ng meeting namin with the organization with Mr. Jeffrey Suliman and Brian Franco, unang-una kong tinawagan agad si Mr. Edwin Uy. Kasi siya talaga ang mostly sa mga na-account sa gumagawa. Nag-worried lang ako kasi sa holiday, saka ang dami rin yung mga show. Hindi ako ng dalawang salita, biglang nag-react siya. Tapos nakita namin kahapon kung gaano kaganda yung kanyang susuotin bilang nakos. Ano sa gusto bukas? Mamaya madaling araw kasi 7 o'clock yung flight niya. So, we have to be in the airport by 4 o'clock. Kailan po yung actual competition? December 5. Hindi na lang po doon. Pero prior that, sir, ano pa po yung mga activities nila before the grand competition? Activities, maraming binibigay na nila yung schedule. May mga training, then meron mga pag-visit sa mga sponsors, tapos may training. Bali mag-start sila, arriving ng mga candidates begin November 30, pero they request prior to the arrival of the candidates. Naka-check-in na sila, so susundin sila November 30 until the coronation, lock-in na lahat ng mga candidates. And by the way, one of the fashion designers. Okay, only for the film. My first question is, what do you think is your edge compared to the other candidates this year? I think yung edge ko po between the candidates is yung pagiging leadership ko and advocacy. Kasi yung advocacy ko hindi lang naman siya sinasabi kasi may nasimula naman po ako. Kasi yung pagiging STJ person ko, nakatulong din po yun. Na kung saan nakakagawa po ako ng project for education.
have short time to prepare, ano? So what aspect of Manhunt International, Manhunt International, na medyo na-focus na talaga, binigay mo ng time? Anong aspect mo? I think yung communication skills kasi rather than saying that yung communication ko hindi pa ganun ka-level up, no? And nakikita ko din naman na kailangan ko pag-focusan at pag-practicean ko. And doon ako mag-focus and at the same time work out. Okay. This is a hypothetical question. This is similar din sa mga pinag na kanina. Kung lang mangyari sa iyo yung nangyari kay RJ, paano mag-react? I think... Kaya sinabi na talagang 100% ito yung nangyari. Pero in case mangyari sa iyo, paano? For me, as long as I follow the rules and regulation inside the contract, I don't see any problem with that. No? So, para sa akin, hindi naman siguro. And then my last question. Actually, this is a mandatory question. So, or male or female Philippine representative, MJ, why you should be the next Manhunt star? Like what I said before, I think nakita ko na capable ako dito sa Manhunt Star and I will be the next Manhunt Star kasi I can be a good role model, no, sa society and mas dedicated ako lalo kapag may mga taong sumusuporta din. And bukod doon, yung pagiging Manhunt Star ko, hindi ko lang naman siya gagamitin, no, na para sumikat, no. Kumbaga, magagamit ko ito para ituloy yung advocacy ko. Kasi gusto ko po talaga ituloy yung quality education. Kasi ayun yung nakikita ko po na kagulangan po, no, na kailangan pa natin mas tulan ng pansin. And yung platform na yun, makakatulong yun sa akin. And bukod pa doon, I'm a dedicated candidate po, no. Ayun, thank you. MJ na nasasabak sa Manhunt Star. Have you checked na ba yung mga co-candidates mo pagdating sa Thailand? And sino yung parang sa tingin mo na parang in this competition? Nakita ko na siya sa Manhunt Star page, no? Eh, nakikita ko yung makakalaban. Actually, lahat sila. Pero yung Vietnam siguro kasi they have a masculinity look and also mature faces. Ilan ba kayong as of now? I think 16 candidates. 16 candidates. And sino ba yung gusto mong maging kalumna pagdating sa Thailand? Lahat naman pwede, no? Kasi kagaya din sa Mr. Grand, hindi ko naman na-expect sino makaka-umig ko. Yes, speaking of Sir Michael Eva, siya ba yung gagawa ng formal mo or national costume? Formal wear. Formal wear. Habang national costume, of course, hindi mo sasabihin yung paling concept ng national Yes. costume. So ano na lang yung hint na lang or clue? Yung clue siguro, meaningful and hindi lang siya basta costume. Kumbaga, may story behind that cultural costume. Ayun. Yung matalent competition ng Eva? Wala naman. Wala naman. So of course, your college graduate from PUP, ang kanang dating artista, and can you give us 3 fun facts na gusto mong i-share sa amin, hindi ba namin alam? Ano ba? Right? Dalawa na. Nakita niya kasi may ako na kaya kasi. Di ko siya consider kung paano eh. Siguro, pagdating na lang sa pageant, no, iniisip ko kasi sa stage na ako mas pogi sa inyo lahat. Kumbaga para makuha yung stage hit, no, para mapil ko na ako lang talaga. Then yung pangalawa, makakalimutin ako eh. But I mean, nilabag ko lang yung phone ko doon. Tapos,
nalito lang din. Hindi ko na alam kung nasan, pero natulog pala. Ayun, makakalimutin ako. Last question. This is your first time to travel abroad? Or... Hindi naman. Kasi when I was a kid, yung father side ko kasi taga-Italy. Then, nag-aaral ako doon simula kinder hanggang grade 2. Yun ang fun fact. So, yes. Anyway, ano ba question ko? Dami kong question, pero next ulit. Ay, ito next. Sino na kasama ni MJ sa Thailand? Tomorrow, ay, mamaya, madaling araw. Ano na yun ba yung ano niya? O yan, hindi nga 27, kaya biglaan eh. Kasi, pupunta mo sa Paisan doon. Then we follow on yung first batch on December 2 and on December 5 on the actual coronation. Kasi hindi rin namin siya makikita. Kasi after ng arrival, susundin ka agad siya ng malaki target sila sa hotel. Kaya, tsaka tayo yung mas may represented. Best of luck and thank you so much. How about you, Albert? Thank you so much. Siguro yung height and yung looks tendency. Kasi karamihan na nagsasabi sa akin na yung faces ko boys maliit, then bumabagay siya sa build ng katawan ko, which is, hindi siya ganun kalaki, pero can you consider daw na sexy? So, anong part ng competition ka excited? Yung feeling mo, you'll perform really well. So, yung part ng competition, feeling mo so, alanganin ka. I think yung swimmer. Excited ako dyan sa swimmer competition. And siguro isa alanganin, wala eh, kasi I think I'm ready for this. Hello. Si Dolby yung first tips na binibay mo sa'yo? Bali nakausap ko lang prior sa si RJ. Like, usap lang kami, pero usap kami hindi regarding sa competition sa. Pero advice ko kay MJ na basta enjoy na lang yung competition. Sabi ko, ang mo dyan, kalaban mo sa beginning. So just enjoy the time. Saka lahat naman yan, si Shelby, saka si RJ, I know they are 100% na supportable tayo. Second question pa, ang female pageant talaga, ibang-iba, especially sa sponsors. Mas madali humingi ng sponsorship pag girls na pag-female, pero sa lalaki medyo, pero sobrang okay naman. Kaya lang, for the male pageant talaga, kailangan talaga supportahan natin. Saka, you observe lately, ang daming male pageant competition. Parang nagiging, it's just a career. Hindi lang stepping stone na maging famous model ka or stepping stone being a celebrity. Nagiging career na eh. Saka nakikita nyo na yung passion nila, hindi lang porket may pageantry ang parang sila-showcase sa gani. Makikita mo, they are all intelligent. Magagaling sila. Kaya we're so proud na for the past few years nag-elevate ang male pageantry. And I'm so happy for that. Saka lahat ng male pageantry, we're just a family, we're a team na we didn't create that team na nalaban natin. Proud tayo being a Filipino, kaya dapat wala naman ang issue, lahat tayo dapat it's one quality. Talagang unity tayo lahat to create a team na ilalaban natin for international. Last question for MJ. Put this sa grand coordination, all the activities, ano yung nilook forward na gagawin sa Thailand? Siguro yung mga street food kasi sabi nila mukha lang daw hindi okay food pero napakasarap daw ng pagkain doon. And gusto ko siya ma-experience din. Thank you. Ang advice kasi sa akin, lagi daw kung mag-English pag may kinakausap ko, pero pag ano din daw pala, magbasa-basa din kasi
para yung mga words na kung saan ako medyo nahihirapan sabihin, na-improve ko. And bukod doon, yung sa mga co-candidates ka naman, sobrang proud sila. Gusto nga nila sumama sa Thailand, no? Upang panoorin ang sama ng Star International. And sabi nila, ay, isa sa kanila yung nagpapabus sa akin Bakit? At gusto ko din lumaban na. At napipil ko na comfortable ako dun sa title na yun. Kasi sinasabi nila, bro, di ilalagay dyan kung di mo kaya. Diba, yun doon pa lang sa sinabi na yun, co-candidate mo yun Nakikita nila yung capabilities and qualities mo So, parang doon pa lang, diba, bakit hindi? May pupunta ba? Mga bro dyan, thank you so much. Sino yung co-candidate? Lahat, especially si Coach din Sandro. Kasi after this pageant, sila yung mostly nakasama ko. Gumimik. Diba? Then, si Coach din, tinapon, siya yung nagtuturo sa akin ng mga workout ko. May question ka. Okay. Any other questions? Thank you so much sa support and sa time na binigay niyo sa akin. And also, we have to announce also, we supposed to come here si Sandro Sales, ang ating second runner-up. Kasi bigyan namin siya ng title na as Mr. Grand Philippine Icon. Kasi they were receiving an award on the 29th. And also our first runner-up, si Jake Ross, Mr. Grand. Jake Ross, sorry, Jake. Okay, something kayo Jake Ross. Diba? Kuya Jerry? Jake Lawrence, Jake Lawrence as Mr. Grand Philippine 2024. Lahat ng mga grand winners ng Mr. Grand, meron silang excellence sa pageantry award on the 29th. Sana may time kayo at Music Museum on November 29th. Sayang nga ang wala lang si MJ kasi flight niya tomorrow. And again, thank you so much. Magkikita-kita pa tayo sa next paggaling na yung prom. Thank you so much sa support. Victory point. And of course, our disclaimer 2024 LGBTQ. I would like to thank you all kasi binigay niyo po akong time, And gagawin ko po ibibigay ko yung best ko na yung crown. At bukod doon, gusto ko din magpasalamat sa Mr. Grand Philippines dahil sa opportunity na to at sa mga sponsorship sa damit, sa national costume. Laking tulong talaga kasi imagine, konting oras lang napagbigyan kami. And kay Michael Ray rin po, gusto ko din po magpasalamat dahil binigyan mo ako ng chance na masuot yung gagawin mo formal wear para sa akin. At si designer pa rin ng national costume ko si Tito Edwin Loy, maraming salamat po. And sa inyo sa mga nagbigay ng time, thank you so much and gagalingan natin. At kay Doc Charlie din po, na nag-aalaga ng skin ko. Maraming salamat po. Yun lang. Thank you so much.